Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Paano kung isang araw naglipa na ang mga dinosaur sa Pilipinas? Matatakot ka ba o mamamangha? Nakakaaliw ang makakita ng mga dinosaur sa TV, pero posible kaya na muli silang mabuhay sa ating panahon? Para mangyari ang lahat ng yan, dapat nating alamin kung ano ang de-extinction. Ang de-extinction ay ang tawag sa proseso ng muling pagpaparami ng hayop na minsan nang naubos. Mukhang mahirap na muling buhayin ng mga dinosaur, ngunit malaki ang tsansa na muling maibalik ang ibang na-extinct na hayop. Kada taon, samot-saring hayop ang tuluyan ng nauubos. Nauubos sila dahil sa polusyon, pangangaso, pagkasira ng kanilang tahanan. Sa madaling salita, kasalanan ng tao kung bakit sila nauubos. Dahil dyan, maraming siyentipiko ang nagsasuggest na gamitin ang proseso ng de-extinction para muling maibalik ang mga naubos na hayop. Pero ano ang mga proseso para maibalik ang mga extinct na hayop? Ligtas ba sa mga tao na muling buhayin ang mga ito? At ano ang mga hayop na dapat nating muling buhayin? Lahat ng yan ay bibigyan natin ng kasagutan maya-maya lang. Hi! Ako nga pala si Nomer at ito ang FTP Channel. Sa video ito, aalamin natin ang dalawang paraan kung paano muling binubuhay ang lahi ng hayop na dati nang naubos. May dalawang proseso para dyan. Una ay ang cloning at ang pangalawa ay ang backbreeding. Kapag sinabing cloning, ito yung paggawa ng pangalawang kopya ng isang hayop na may parehong DNA. Gaya na lang ng bakterya. Ang bakterya ay kayang i-clone ng sarili sa paraan ng binary fission. Ganon din ang mga kambal. Parang na din silang clone dahil iisa lang ang kanilang DNA. Para mas lalo mong maunawaan ang cloning, pindutin mo ang link para panuorin ang video episode na ginawa ko tungkol sa pagko-clone. Sa usapin naman ng de-extinction, ginagamit ang cloning para muling buhayin ang lahi ng hayop na dati nang naubos. Alam mo ang halimbawa nito? Yun ay ang direwolf na naging laman ng balita sa buong mundo dahil muling nabuhay daw ng mga scientist ang wolf na 10,000 taon nang patay. Tutukan nyo ito. Ito sina Romulus at Remus. Sa unang tingin, aakalain mo na sila ay alagang tuta. Cute na cute ang kanilang puting balahibo at maaamong itsura. Pero sina Romulus at Remus, hindi mga aso, kundi mga direwolf. Isang uri ng lobo na mahigit 100 siglo o 10,000 taon nang extinct. Pero paano nangyari yan? Sa pamamagitan ng genetic engineering at advanced cloning, kumuha ng 2 DNA sample ang mga scientists mula sa buto ng 13,000-year-old na direwolf. Una, mula sa ngipin. Pangalawa, sa bungo. Pinagsama yan sa isang sample ng gray wolf dahil ito ang kalapit na katangian ng mga direwolf. Sa pamamagitan ng gene editing technology, nabago nila ang genes ng isang gray wolf na siyang pinakamalapit na kamag-anak ng direwolf. Isang aso ang nagdala o surrogate mother ng direwolf. Ang resulta, mga hybrid species na may katangian ng extinct species na lobo, gaya na lang ng mas malaking katawan, mas makapal na balahibo, at mas malalakas sa panga o pangkagat. Bukod kay Romulus at Remus, nabuhay din ang ngayon 2-month-old direwolf na si Khaleesi. Pero hindi pa siya pinapakita sa publiko. Sa ngayon, naging cover poster ng Time Magazine si Remus. Palatandaan raw kasi yan na posibleng bumalik ang iba pang hayop na dati nang na-extinct. Gaya na lang ng muling pagkabuhay ng mga mammoth. Yun nga lang, ang pwede lang i-clone ay ang DNA sa nakalipas sa 10,000 taon. Ibig sabihin, pwede lang nating maklone ang mga hayop sa panahon ng Ice Age, pero hindi na pwedeng maklone ang DNA ng mga dinosaur. Nahisira na kasi ang DNA kapag sobrang tanda na ng sample. Kaya naman mukhang imposible na makakita tayo ng clone na dinosaur. Ang pangalawang proseso ay backbreeding. Ang backbreeding ay ang proseso ng mabusising pagbibreed ng hayop para makabuo ng kawangis na extinct na hayop. Ang proseso na ito ay minsan ang ginamit para mapalabas ang naubos na lahi ng quagga mula sa lahi ng zebra.
Noong 1878, formal na diniklarang extinct ang quagga sa South Africa dahil sa walang habas sa panguhuli sa kanila ng mga hunter. Kakaiba kasi ang lahi ng quagga dahil kamukhang-kamukha nito ang zebra. Kung ang zebra ay puno ng stripes, ang mga quagga naman ay kalahati lang ng katawan ang may stripes. Nang dahil sa magkamag-anak lang ang dalawang hayop na ito, ginamit ang zebra para sa backbreeding para muling makagawa ang mga scientist ng mga naubos na quagga. Pumili ang mga scientist ng zebra na may kaunting stripes o yung zebra na may brown sa kalahati ng katawan na kapareha sa disenyo ng quagga. Ipinag-breed nila ito hanggang sa magkaroon ng anak. Sa paglabas ng kanilang anak, mamanahin nito ang katangian ng kanyang magulang. Paulit-ulit lang itong ipag-breed hanggang sa makakuha sila ng resulta na kamukha ng quagga. Mukha namang mabisa ang estilo ng backbreeding, ngunit hindi ito pwedeng gamitin sa ibang hayop. Gaya ng saber-tooth tiger. Paano mo gagawin ang backbreeding sa saber-tooth kung wala naman silang buhay na malapit na kamag-anak? Dahil sa pagbusad ng teknolohiya, mas lumalawak ang posibilidad na makita na natin ang mga hayop na akala natin ay sa libro na lang at sa museum. Isa sa planong buhay ng mga scientist ay ang Tasmanian tiger na naubos noong 1950s. Nalipol ang lahi nito dahil sa maraming tao ang pumatay nito dahil raw peste ito sa kanilang mga alagang hayop. Gusto ring buhayin ng mga scientist ang elephant bird dahil kabibiliban mo ang laki ng ibon na to. May timbang ito na 500 kilo at pinaniniwalaang naubos 1,000 taon na ang nakalipas. Ilan pa sa pinagpipilian ng mga scientist na muling buhayin ay ang Steller sea cow at ang isa sa pinakamalaking mammal na giant sloth. Marahil ang pinakamalaking katanungan ay bakit natin muling bubuhayin ang mga namatay ng hayop? Ano ang mabigat na dahilan para muli nating ibalik ang mga na-extinct na hayop? Maraming dahilan kung bakit maganda itong proyekto ng mga scientist. Una, ang mga hayop ay may papel na ginagampanan sa ecosystem kaya pwede nitong ibalik ang balanse ng food chain. Kapag muling naibalik ang populasyon ng Tasmanian tiger, pwede nitong kainin ng mga pesting daga at kuneho. Kapag muling binuhay ang lahi ng mga na-extinct na ibon, pwede silang makatulong para gawing malusog ang ecosystem ng gubat. Ang pangalawang dahilan ay marami tayong matututunan kapag muling nabuhay ang mga na-extinct na hayop. Malay mo, kapag muling nabuhay ang mga dodo birds, nasa ibon pa lang ito ang lunas para sa sakit na cancer. Dahil dyan, masugid ang mga cloning company na buhayin ang mga extinct na hayop dahil siguradong makakatulong ito sa pag-usad ng ating teknolohiya. Pangatlong dahilan ay siguro, meron tayong obligasyon na muling buhayin ang mga hayop na tao lang din naman ang dahilan kung bakit sila naubos. Gaya ng Philippine Eagle, kung maubos man ang mga Philippine Eagle, siguro ay pwede natin silang ipa-clone dahil kasalanan naman nating mga tao kung bakit sila na-extinct. Kung ikaw ang tatanungin, anong sinaunang hayop ang gusto mong buhayin ng mga scientist? Gusto mo bang muling pakawalan sa Amazon ang Titanoboa na pinakamalaking ahas? Gusto mo bang muling mabuhay ang mga megalodon sa ating dagat? O gusto mong makakita ng buhay na saber-tooth tiger? Kung ano man ang napili mong hayop, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. O nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat mong pindutin ang like button para lumakas pa ang ating channel. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Nathaniel Mangubat, Cedi de la Cruz, shoutout kay John Carl Aguilar, Knoxville Humagdao Trinidad, John Alfie Dandal, Joel, Billy, Mel, Nanay Roda at Tatay Joey. At subscribe kayo sa YouTube channel ni Nel the Naturalist. Maraming salamat sa inyong panonood. See you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!